Whisper a prayer in the morning, whisper a prayer at noon, whisper a prayer in the evening to keep your heart in tune. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening. So keep your heart in tune. Jesus may come in the morning. Jesus may come at noon. Jesus may come in the evening. So keep your heart in tune. So keep your heart in tune. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Welcome back sa ating morning devotional dito sa ating programang Exalting Jesus. At purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sa pagkakataong ito at sa panahong ito na tayo pong muli ay nagsama-sama. Ano po? At ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-28 ng ng Hunyo. Yan. So good morning po, Brother Lino. At ganun din sa lahat ng ating mga viewers. So before we start, tayo po muna ay manalangin sa pagpapasimula ng ating morning devotional. Let's pray. Dakila po naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Sa umaga pong ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa panibagong buhay at lakas na inyo pong pinagkalob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, na kami po ay inyong patuloy na ginabayan sa aming pagtulog at kami po ay gumising sa umagang ito na taglay-taglay ang aming kalakasan ng pangatawan. Ngayong umaga, Panginoon, amin pong pag-aaralan ang ika-5 kabanata ng Aklat ng Isayas. Amin pong hinihiling ang iyong patuloy na pag-ibig at patuloy na paggabay sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Salamat po, Diyos, pangako, at amin lamang hiling sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so once again, good morning po mga kapatid. At ayan, Kuya Lino, I'm back, no? For mula Martes hanggang Huwebes ay hindi po ako nakasama kasi dahil sa kadahilan ng medyo mahirap talaga yung signal natin doon sa retreat place, no? By the way, mga kapatid, ang yung lingkod ay nagkaroon ng kaunting chance na makapag-retreat at pagkatapos nito back to the basics, no? Yung balik na naman sa trabaho. Yan. So ayun po, praise the Lord na ako po ay nakauwi na maluwalhati at kasama ng aking family at nakabalik na rin ang aking internet. Purihin ang Panginoon, Kuya Lino. Ayan, so to start our devotional for this morning, batiin muna natin generally ang ating mga viewers, ano po, yung ating pong masugid na nagsusubaybay sa programang ito. At general greetings lang ito, Kuya Lino, kasi hindi po natin naka-disable po yung ating mga yung comment section, pero hopefully na sa Facebook or sa YouTube ay marireplyan namin kayo, mga kapatid, sa inyong mga greetings, ano. Pero generally, I would like to greet our district, no? Yung Dasmariñas 2 District from Golden City, ayan po, San Marino City, tawag dito, Mabuhay City, Paliparan, Mabuhay Homes,
at saka mabuhay phase 2 yung ating pong ginagawang church planting dyan. By the way, Kuya Lino, ang ngayong darating na June 30, ano po, araw ng linggo, magpapasimula na po ang ating pangangaral dyan sa San Marino, particularly sa South 1, ano? Dyan po sa South 1 subdivision ng San Marino. Actually kasi yung San Marino yung Kuya Lino, napakalaking subdivision yan. At sa loob ng subdivision na yan, napakarami mga subdivision doon sa loob. May South 1, may South 2, may North 1, may North 2, may Central A, Central B, at saka may mga phases pa yan. So, for this time, no, for this period of evangelistic campaign, tayo po ay mangangaral dyan sa sa South 1 ng San Marino. Ayan. So, sa lahat po ng ating mga kapatiran, no, I would like to ask for your support para po dito sa ating gagawing evangelistic campaign dyan sa South 1. Actually, ito po ay combined, ano ito kay Lino? Combined effort ito ng Golden City at saka ng San Marino City. Okay, so ibigay ko muna sa inyo ang chance kay Lino. Batiin niyo po ang mga masugid din yung taga-subaybay, lalo tigit sa Si Kristo ang Katugunan. Ano po? Paki-share lang po kay Lino ng yung mga greetings para sa ating mga viewers diyan sa page na Si Kristo ang Katugunan. Sige po kay Lino. Okay, thank you po Pastor Ken, kapatid na Caleb. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Tayo nagpapasalamat sa Diyos at muli tayo nagkasama-sama sa ganitong uri ng programa sa buhay at lakas na patuloy na pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Kaya sa umagang ito, binabati natin ang kapatid na Patrick Gonzales, maging yung kanyang may bahay na si Mitch. Ganon din si Lucas, binabati po natin ang magandang umaga. Ganon din sa lahat po ng distrito nyo, Pastor Ken, at sa buong distrito ni Pastor Art, binabati po natin ang magandang umaga. Ganon din po dyan sa bahay pangarap, sa pamilya ni Sister Maris, Tangilon, Kuya Jerry, kamusta na po kayo? Ganon din sa pamilya po ni Sister Lina, ganon din sa pamilya ni Yem Ortega, sa mga kaibigan ni Sister Ami, sa mga Delphine family, yung kanilang kaibigan na si Ana Lisa, ganon din po si Kuya Larry sa kanilang patuloy na pakikinig sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Binabati din po natin ang magandang umaga si Ninang Dinky at Ninong Rick. Yan, nakakatuwa at nag-comment siya at Dinky nakaraan, kapatid na Caleb. Ganun din ay binabati natin ang pamilya ni Kuya Edmund Minyes. Yan, maraming salamat po. Sa lahat ng followers ng Kristo ang Katugunan, Sister Malu Armildes, Jason XT, maraming salamat. Dito sa aking may bahay, ayan, from Poland, Sister Priya Jerome Ezekiel, si Joshua, sa lahat po ng aming angkan, kay Natalie Ligaspi, ganun din kay Ricky Barbieto, dyan sa Laguna. Yan, maraming salamat po at back to you, Pastor Ken and kapatid na Caleb. Oh, yan. So, batiin din natin, Kuya Lino, yung ating mga viewers abroad, no? Milan, Italy. Ay, nga pala. Brother, Madam Esther Oy. Yeah, Brother Luis Sublatin. Yan, sila Timbol family, no? Si Sir Belinda Timbol, ganoon din si Sir Christopher Timbol. Magandang umaga po or magandang gabi sa inyo lahat diyan sa Milan, ano po? At sa lahat po ng mga iba pa nating viewers abroad, no? Si Ana Risa Abbas doon sa Hong Kong. Yan, magandang umaga po. Okay, at Caleb, baka meron ka pang gustong batiin sa umagang ito bago tayo magpasimula ng ating devotional. Yan, good morning sa ating lahat, no? At binabati ko yung mga masusugid natin na mga tagapakinig sa Dasmay Church, no? Kay sila Nene Sacro, sa Sister Salve, lahat po sila Sister Ellen Rosario, no? Amalias, ganun din sa mga kamag-anak natin sa Sama, no? Pangaaga, Cebu, yung mga palaging nakikinig sa atin, Pastor, Brother Lino. Yung kaklase ko dati, si Jean April. Good morning. Ganun din sila kala Sister Binaraw family at Jane David, no? Diyan sa Mabuhay Home. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga nanonood. Sila marami po at good morning po sa inyong lahat, yung mga nagre-replay sa atin sa tuwing umaga. Sige po,
Ayan. Okay, so bagaman hindi nyo nga ako nakasama, Khaled, no, Kuya Lino, at sa lahat ng mga viewers natin for the past 3 days, ako po ay nag-i-enjoy na makinig, Kuya Lino, sa inyong mga discussions. Kahapon, Huwebes, sinubukan kong mag-join, kaso ang ano kasi, ang damdamin ko kasi, Kuya Lino, nagdi-devotional ko pero naiinis ka, parang hindi naman maganda yun. Kasi naiinis ka, kasi pag nawawala yung signal, pangit yun na ano, kaya mga kapatid, pagpasensyaan nyo na po kasi hindi nagiging maganda yung emotion ko pag ganyan ang nangyayari. No? Pero anyway, maganda yung naging discussion yung kahapon, no, araw ng Huwebes. It's about yung title natin ay The Branch of the Lord. No? At actually, gustong-gusto ko mag-reflect sana, kaso talagang wala eh. May siya, may signal. Pero maya-maya, after few minutes, mapuputol naman. So, hindi magandang reception. Anyway, yung ating tawag dito, yung napag-aralan, The Branch of the Lord, para sa akin, ang naging reflection ko doon, it is somehow parang resuscitation. I mean, yung parang revival din, no? Yung ano pa lang yung pangalan pa lang, branch, di ba? The branch. Yung bagong, yung sanga, no? Alam niyo naman yan sa puno, pagka-pag-uusapan, pagka yung sanga na yan, bagong sibol, ibig sabihin, it's a picture of a new life, ano? Yung parang bagong regeneration ang tawag doon, no? Parang may pag-asa. Kaya 'di ba ang puno, pagka ang puno ay ang puno ay kala mo patay na, tapos pagka may sumibol diyan na branch, parang napakasaya makita, no, ng ganun ang nangyayari. Parang ito ay nagpapakita ng pag-asa. So sa inyong mga discussion, no, I agree naman na yung branch of the Lord ay walang iba kundi yung messianic concept niyan. At si Jesus Christ ang talagang walang iba kundi siya lang yung magbibigay ng pag-asa, no. Unang-una doon sa context ng Judah at Israel at Judah, sa context noon, kahit na mga suwail, ano? Actually, yung first chapter 1 hanggang chapter 3, talagang puro puro prophecy, judgment to the house of Israel, ganun din sa Judah. Pero alam mo, Kuya Lino, ang ganda ng mensahe kasi bagaman may judgment pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Kumbaga ang Panginoon ay nagbibigay pa rin talaga ng hope para sa mga tao. Okay, so ngayon po, fifth chapter, no? O ika-5 kabanata ng Isaiah. At meron tayong 30 verses. Ayan, tama-tama ito. Walang lamangan ito, Kuya Lino. 30 verses ito. So tigsa-10 tayo, unahan ko na. Yan. Walang lamangan itong ating babasahin ngayon, no? 30 verses. So unahan ko na po mga kapatid. Akin pong babasahin dito sa ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Ang sabi dito sa verse 1, aawit ako para sa aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. May ubasan ang aking minamahal sa burol na mataba ang lupa. Inararon niya ito, inalisan ng mga bato, at tinamnan ng mga piling ubas. Pag sabing mga piling ubas, selected talaga mga magagandang pinili na ubas. Nagtayo siya ng isang bantayang tore sa ubasang ito at nagpagawa ng pigaan ng ubas sa bato. Pagkatapos naghintay siyang magbunga ito ng matamis, pero nagbunga ito ng maasim. Ang term niyan sa New King James Version ay wild grapes. Verse 3, ang sabi dito, kaya ito ang sinabi ng may-ari ng ubasan, kayong mga mamamayan ng Jerusalem at Judah, hatulan niyo ako at ang aking ubasan. Ano pa ang nakalimutan kong gawin sa ubasan ko? Matamis na bunga ang inaasahan ko, pero nang pitasin ko ito ay maasim. Verse 5, sasabihin ko sa inyo ang gagawin ko sa ubasan ko. Aalisin ko ang mga nakapaligid na halaman na nagsisilbing bakod sa ubasan at wawasakin ko ang pader nito para kainin at kayaan ko
pababayaan ko na lang ito at hindi na aasikasuhin. Hindi ko na rin ito puputulan ng mga sanga o bubungkalin. Hayaan ko na lang ito na mabaon sa mga damo at mga halamang may tinik. At uutusan ko ang mga ulap na huwag itong patakan ng ulan. Ang ubasan ng Panginoong makapangyarihan na kanyang inaalagaan at magbibigay sana ng kanyang kaligayahan ay ang Israel at Huda. Umasa siyang paiiralin nila ang katarungan pero pumatay sila. Umasa siyang paiiralin nila ang katwiran pero pang-aapi ang ginawa nila. Nakakaawa kayong mga nagpaparami ng mga bahay at nagpapalawak ng iyong mga lupain hanggang sa wala ng lugar at iba pa. Hanggang sa wala ng lugar ang iba at kayo na lang ang nakatira sa lupain ito. Sinabi sa akin ng Panginoong makapangyarihan, ang malalaki at naggagandahang bahay na ito ay hindi natitirhan. Ang 2 ektaryang ubasan ay aani na lang ng 6 na galong katas ng ubas. At ang 10 takal na binhi ay aani na lang ng 1 takal. Yan hanggang verse 10. Okay? So, Kuya Lino, kayo po next. Then, si Caleb 21 hanggang... Okay, sige po. Thank you, kapatid na Hen. Dito po sa verse 11 hanggang 20, ganito po ang nakalagay. Kahabag-habag sila na bumabangong maaga sa umaga upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin na nagpupuyat hanggang sa kalaliman ng gabi, hanggang sa mag-alab ang alak sa kanila. Sila'y may lira at alpa, pandereta at flauta at alak sa kanilang mga kapistahan. Ngunit hindi nila pinahalagahan ang mga gawa ng Panginoon o minasdan man nila ang gawa ng kanyang mga kamay. Kaya't ang aking bayan ay pupunta sa pagkabihag dahil sa kawalan ng kaalaman. Ang kanilang mararangal na tao ay namamatay sa gutom at ang napakarami nilang tao ay nalulugmok sa uhaw. Kaya't pinalaki ng Sion ang kanyang panlasa at ibinuka nito ang kanyang bibig na hindi masukat. At ang kalwalatian ng Jerusalem at ang kanilang karamihan at ang kanilang kahambugan at ang nagagalak sa gitna nila ay bumaba roon. Ang tao ay pinayuyukod at ang tao ay pinagpapakumbaba at ang mga mata ng nagmamataas ay pinagpapakumbaba. Ngunit ang Panginoon ng mga hukbo ay itinaas sa katarungan at ang Diyos na banal ay napatunayang banal sa katwiran. Kung magkagayoy, manginginain ang mga kordero na gaya sa kanilang pastulan at ang mga patabain sa mga wasak na lugar ay kakainin ng mga dayuhan. Kahabag-habag sila na nagsisihila ng kasamaan sa pamamagitan ng mga panali ng pagpupunwari at ng kasalanan na tila lubit ng kariton, na nagsasabi, pag madaliin siya, madaliin niya ang kanyang gawain upang yun ay aming makita. At dumating nawa ang layunin ng banal ng Israel upang iyon ay aming malaman. Kahabag-habag sila na tinatawag na mabuti ang masama at ang masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at ang liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at ang matamis ang mapait. Yan po ang pagkakabasa, Pastor Ken, kapatid na Caleb. Yan. Dito naman sa verse 21 hanggang 30, sabi dito, nakakaawa kayo, kayong mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino. Nakakaawa kayo, kayong malalakas umiinom ng alak at bihasa sa pagtitimpla nito. Pinakakawalan ninyo ang mga makasalanan dahil sa suhol, pero hindi ninyo binibigyan ng katarungan ang mga walang kasalanan. Kaya matutulad kayo sa dayami o tuyong damo na masusunog ng apoy. Matutulad din kayo sa tanim na ang mga ugat ay nabubulok o sa bulaklak na tinangay ng hangin na parang alikabok. Dahil itinakwil ninyo ang kautusan ng Panginoong makapangyarihan, ang banal na Diyos ng Israel. Kaya dahil sa matinding galit ng Panginoon sa inyo na kanyang mga mamamayan, parurusahan niya kayo. Mayayanig ang mga bundok at kakalat ang mga sa mga lansangan
ang inyong mga bangkay at parang mga basura, Pero hindi mapapawi ang galit ng Panginoon. Nakahanda pa rin siyang magparusa sa inyo. Sisinyasan niya ang mga bansa sa malayo. Sisipulan niya ang mga nakatira sa pinakamalayong bahagi ng mundo, at agad silang darating para salakayin kayo. Ni isa man sa kanila ay hindi mapapagod o madadapa at wala ring aantukin o matutulog. Walang sinturon na magtatanggal sa kanila at tali ng sapatos na malalagot. Matutulis ang kanilang mga palaso at handang-handa na ang kanilang mga pana. Ang kuko ng kanilang mga kabayo ay parang matigas na bato, at ang pag-ikot ng mga gulong ng kanilang karwahe ay parang buhawi. Sa pagsalakay nila ay sisigaw sila na parang mga leon na umuungat. Ang mabibiktima nila ay dadalhin nila sa malayong lugar at walang makakaligtas sa mga ito. Sa araw na sumalakay sila sa Israel, sisigaw sila na parang ugong ng dagat, at kapag tiningnan ng mga tao ang lupain ng Israel, ang makikita nila ay kadiliman at kahirapan. Ang liwanag ay matatakpan ng makapal na ulap. Yan po hanggang verse 30 na ating pong pagkabasa. Ayan. So, grabe itong chapter 5, Kuya Lino. Assessment ko agad dito, parang triple ano to eh. Sa akin lang parang triple application. Number 1, original context. Ito ang literal na nangyari sa bansang Israel at Judah. Unang-una, nilusob ng Assyrian ang Israel. Yun ang unang na-wipe out sa history. I mean, nagkalat yung mga Israelitas sa iba't ibang mga panig ng So, ibig sabihin na wipe out talaga yung Israel. Ang sumunod, mga kapatid, ay yung Judah. Talagang nilusob din ng Babylonia. At kung makikita natin, yung mga remains ng Judah ay kunti na lang. 3 beses na nilusob, Kuya Lino, ng Babylonia. Ang Judah, hanggang sa sila ay tuluyang lie waste yung bansang Judah. Second application nitong sinasabi dito sa prophecy ng chapter 5 ay doon sa Roman soldiers naman. Babylonian, di ba? Kung inyo makita yung prophecy ng Daniel chapter 2 at saka Daniel chapter 7, yung pagkasunod-sunod ng mga kingdoms, Babylonia, Medo-Persia, Greece, saka Rome. Doon sa Roman yung ang bansang Roma doon yung time na si Jesus Christ ay sinilang, naipako si Jesus Christ sa krus. Pero taong 70 AD, ang paghahari kasi ng Roma hanggang 168 AD. So taong 70 AD ay completely winasak ang Jerusalem. So, nakikita ko dito, hindi ko sinasabi na ito ay Kuya Lino, ito yung interpretation nitong chapter 5, pero nakikita ko yung application dito. And then the third application would be sa future event na mangyayari. Sa future event na mangyayari. Grabe ito katindi, Kuya Lino. So there is only one reason, kung bakit ang theme, ang pinaka-sentro ng pinag-uusapan natin dito sa chapter 5, walang iba kundi yung ang pinaka-reason pa rin yung mga nababasa natin sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, di ba? Yung mga Israel ay mga talagang masasama ang mga ginagawa, Kaya sa parable, actually ang ang title ko sana dito, The Parable of the Lord's Vineyard, pero medyo mahaba na, Kaya tinitlean ko na lang The Lord's Vineyard. Ito ang chapter 1 to verses 1 to 7, mga kapatid. Ito po yung parable ng ubasan, which is na-interpret naman dito na ang ubasan ng Panginoon
ay walang iba kundi ang Israel sa Judah. Kaya makita di ba dito? Ang ganda Kuya Nino, di ba sa parable, ang ganda ng pagka-prepare ng ating Panginoong Diyos, no? Doon sa parable, ang ating Panginoong Diyos ang farmer, ang ganda ng kanyang pagka-prepare. Pinili niya talaga yung magagandang sanga ng ubas na itanim. Nag-expect siya na matamis ang bunga at malalaki. Pero ng kanyang tikman ang asim. Ako din sa English, ang sabi dito, verse 2, so he expected it to bring forth good grapes, but it brought forth wild grapes. Patikim na ba kayo mga kapatid ng wild grapes? Yung wild grapes ay napaka-asim yan. Saka ako nga may mga nagtitinda dito dati nung nakaraan, nagtinda dito. Magkano lang 1 kilo? Napakamura. Ang 1 kilo ng ay napakamura talaga. Parang ano lang yata, 100 o 120. 1 kilo yan 120. Dahil ako naman, syempre, gusto kong bumili. Bumili ako. Ay, nung kinain ko, sobrang asim. At saka, ang dami buto. Ang lalaki ng buto. Saka sobrang asim. So, parang yun ang naalala ko dyan. So anyway, ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, nag-expect sa bayan ng Israel ng magagandang di ba? So dito nga kung ating makikita sa verse 7, ang sabi dito, and the men, sa New King James Version, and the men of Judah are his pleasant plant. He looked for justice. Yun ang sabi diyan. Ang inaasahan ng ating Panginoong Diyos ay justice, but behold oppression. Di ba? Basahin ko sa Tagalog dito, sa contemporary. Sabi dito, umasa siyang pairalin nila ang katarungan, pero pumatay sila. Oppression ang kanilang gawa. Umasa siyang pairalin nila ang katwiran, pero pang-aapi ang ginawa nila. So di ba, ganun din ang nangyari sa time ni Jesus Christ. Kaya dito Kuya Lino sa chapter 5, merong 6 na mga ang tawag sa English, di ba? Na sa aba, yun ang Tagalog diyan Kumbaga yung mga courses ba. So 6 ito. Verse 8, verse 11, verse 18, verse 20, verse 21 saka 22. So the same message na ginawa ni Jesus Christ sa mga scribe at Pariseo doon sa time niya. Di ba? Woe to the scribes and Pharisees. Pero pareho talaga Kuya Lino ang hindi naman pareho ang pagkasabi, pero ang laman pareho. Basahin ko ang dito Basahin ko ang sample dito. Matthew chapter 23. Ito sample ito. Ang sabi dito, woe to you, verse 15, scribes and Pharisees, hypocrites, for you travel land and sea to win one proselyte, and when he is won, you make him twice as much as son of hell as yourself. Antindi dito. Meron pang isa dito. Verse 13. Verse 14. Okay? Ang sabi dito, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you devour widows' houses, and for a pretense make long prayers, therefore you will receive greater condemnation. Alam mo yun yung pang-aapi sa mga babaeng bao, yung mga fatherless. Instead natutulungan nila, talagang kakamkamin pa nila yung pera ng mga babaeng balo, di ba? So the same exact na concept ang ginagawa ng mga Israelita maging sa panahon ng bago dumating ang ating Panginoon Kristo. I mean, sa kasalukuyan na kung saan si Propeta Isaias ay nabubuhay, mga kapatid. So 6 ito na woes dito sa chapter 5, verse 8, woe to those who join house to house, they add field to field, till there is no place where they may dwell alone in the midst of the land. Kaya napakaganda. Verse 11, woe to those who rise early in the morning, that they may follow intoxicating drink. At napakaraming dito, mga possible na application or yan nga application sa sinasabi dito sa chapter 5, that even in our time today ay talagang apply din ito. Okay, so I give you the time, Kelino, no? We still have 30 minutes
para mapakinggan ang inyong mga comments dito po sa ating pinag-aaral. Pili, no? Your turn. Thank you, Pastor Ken, sa panimulang reflection dito sa ating tinatalakay sa chapter 5. Para do sa mga nagsusuri, sa mga nag-aaral, sino ba itong ubasan na ito? Ang sagot ay narito rin sa ating binabasa. Bigyan ko muna ang pagpansin doon sa, sino ba itong ubasang ito? Sabi sa verse 7, sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sambahayan ng Israel at ang mga tao ng Huda ay ang kanyang maligayang pananim. Ayan. Dito mapapansin natin, kapatid na Caleb, ay sa bawat yugto ng kasaysayan ng Israel, talaga namang marami nang silang pinagdaanan. O nga, nabanggit niyo sa prophecy, sinakop ng Ehipto, napunta sa Ehipto, dumating dun sa panahon ng Daniel, sinakop ng Babylonia, ng Medo-Persia, madaming kasaysayang naganap sa Israel. Pero gayon pa man, ipinakita ng buong chapter na ito na pagka ang bayan ng Diyos ay tumanggi, manawagan o sa panawagan ng Diyos, talagang krisis, trahedya ang mangyayari sa kanila. Kaya, pag tayo man, kapatid na Caleb, kapatid na Kenneth, pag tayo man ay tumanggi sa babala, sa pakiusap, sa paanyaya ng Diyos, talagang kalagim-lagim ang mangyayari sa atin. Ngayon, ang isang pang bagay na napansin ko, kapatid na Caleb, itong Israel na ito, itong ubasan ng Panginoon, talaga ito pinaganda niya. Naalaala ko tuloy, ang Israel ay pinangakuan ng Diyos ng paglitaw ng Mesiya. Ang Israel din ang siyang piniling bayan ng Diyos upang maghatid ng mensahe sa mga kalapit bansa. Pero nangyari dito, kapatid na Caleb, kapatid na Kenneth, nabigo ang Diyos sa Israel. Naalala nyo yung pangungusap ng ating Panginoon sa Kapitulo 21 ng Aklat ng San Mateo, na aalisin sa inyo at dadalhin sa bansang nagkakabunga. Yung 21:33 hanggang 43 ng Mateo. Aalisin sila bilang isang bansa, ibibigay sa bansang nagkakabunga. Bagamat tinanggihan ng mga Hudyo si Kristo sa panahon ng paglitaw ng bagong tipan, ay nakita naman natin na pumili pa rin siya ng mga alagad para ipagpatuloy ang misyon. Dito sa talatang ito, kapatid na Kenneth, dito sa context na ito, tinitingnan ng Panginoon ang kanyang ubasan na dapat magbunga. Pero nabanggit na ninyo na sa halip na bunga, ang lumitaw ay bungang doon sa verse 4. Tama ba? At ang bagong ang Biblia, ito'y nagbunga ng ubas na ligaw. Pero pagdating sa King James ay, wild ba ang pagkakalagay, kapatid? Yan. Oh, wild. Naalaala ko tuloy doon sa chapter 21 ba yan? O ng Lucas? Teka, meron ba akong ano yan? Opo, sa Marcos 12, sa Lucas 13. Sabi niya, nakita niya yung isang trigo habang siya'y naglalakad. Sabi niya, 3 taon na akong nagpaparot pa rito. Wala man lang akong nakitang bunga rito sa puno ng igos na ito. Dapat dito'y putulin na at hindi rin naman na mapapakinabangan. Ay ngayon, kapatid na Caleb, kapatid na Kenneth, mapalad tayo bilang mga hintil dahil sa kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo sa pagtakwil sa ating Panginoon, pumasok ang Ebanghelyo sa atin. Kaya pinakita ng Biblia sa atin na pagkatakwil ng mga Hudyo, yung batong panulo, sabi nga sa atin ni Pedro sa ni Haring David, siya rin yung ginawang pundasyon. Kaya tayong mga hintil, isinanib tayo sa punong ilibo. Ayan, nasabi ng Roma Kapitulo 11. Kaya dito nagpapasalamat tayo dahil sa mga Hudyo na dapat sana
ay kasangkapan ng Diyos sa pagdadala ng kaligtasan, ay nabigo ang Diyos. Kaya nagpapasalamat tayong mga hintil na binigyan tayo ng pagkakataong maidugtong sa ulibo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Diyan muna tayo, kapatid na Caleb, Pastor Ken. Okay, thank you so much, Kuya Lino. Caleb? Yan, salamat sa mga reflection, ano, at nakita natin dito na talagang napakaganda ng parable na isinaysay ng ating Panginoon Diyos dito about sa kanyang tinatawag na ugasan, no, na inirelate naman ito ng mga kanyang mamamayan na dito talagang sinabi niya na sa verse 4, ano pa ba? Ano pa ang nakalimutan kong gawin? Sa ubasan ko matamis na bunga ang inaasahan ko, pero nang pitasin ko ito ay maasim. So lahat ng ibinibigay ng Panginoong Diyos, halos lahat ginawa ng ating Panginoong Diyos, ano? Alam naman natin yung istorya ng bayan ng Israelites. Lahat ginawa ng ating Panginoong Diyos, kung paano sila inilabas, inalagaan sa disyerto, at ipinagtanggol sa lahat ng mga kalaban para masabing sila yung pinili, no? Ito yung kanyang pag-iingat kahit mula pa nung dati. Pag ang Panginoon Diyos kasi natin ay nangako at nagbigay ng pagpapala, talagang tutuparin lahat ginawa niya. Pero nakakalungkot, no, dito sa verse 7 na makikita natin na umaasa siyang yung kanyang mga piniling ubasan ay umaasa siyang paiiralin nila yung katarungan. Pero dito ginawa ay sila pa rin ay pumatay, pairalin yung katwiran, pero yung kanyang mga pinili ay nang api pa rin yung kanyang ginagawa. So ano yung naging problema, no? Once kasi na para lang sa akin, no? Once kasi na hindi natin tinanggap sa sarili natin yung blessing na nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. Ako kasi, Pastor, Brother Lino, naniniwala ako na yung tinatawag na law of God ay blessing para sa bawat isa sa atin. Ito ay napakagandang blessing kung paano tayo humugin yung sarili natin, kung paano turuan yung sarili natin maging magandang impluwensya sa kapwa natin. So, kailangan nating i-accept o i-appreciate na yung lahat ng blessing ay nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. Yung mga kayamanan natin, yung mga pinaghihirapan natin sa pang-araw-araw, natanggap natin blessing, yung mga kayamanan, dapat i-recognize natin na nanggagaling yan sa ating Panginoon Diyos. Kasi kung hindi natin yan i-recognize na galing sa ating Panginoon Diyos, lahat ng mga bagay na ito, tingnan mo, nagiging madamo tayo. Kasi sasabihin natin, pinaghirapan ko yan . Talagang dugo at pawis ang pinuhunan ko dyan. Pero kung iisipin natin, salamat sa blessing na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos, ganito lagi natin sasabihin. Kailan mo madali magbigay sa kapwa natin. Madali tumulong, no? Madali ang mag-share kung anong meron ka. Dahil tinanggap mo na blessing yan nanggaling sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga sabi niya dito sa verse 4, ano pa ang nakalimutan kong gawin sa ubasan ko? No? Lahat binibigay niya sa atin. Pag-iingat, pagkain, ano pa yung mga kailangan natin. Bakit yung bunga ng ubasan ay nagiging maasim? Dahil hindi nga inaccept yung tinatawag na blessing na nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. Hindi natin ina-accept sa sarili natin na ang Diyos ang may gawa niyan lahat. No? Nire-recognize natin yung sarili. Puro sarili natin. Ginawa ko yan. Kaya ako nagkaroon ng ganyan. Ginawa ko yan. Kaya wala kang karapatan dyan. Ako ang nagpakahirap dyan. So, ganun ang nangyayari. Sabi dito, the blessing and care that God has bestowed upon you. Ang tanong dito, are you responding with gratitude and producing good fruit in your life? Ano yung response natin doon sa mga blessing na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin? So, nagre-response ba tayo ng gratitude na
na nagpo-produce ba tayo ng magagandang bunga, no, na ginagawa natin. Make a habit of acknowledging God, blessings, and strive to live a way that reflect His goodness and care. No? Kung ano yung pinapakita sa atin ng ating Panginoon Diyos na kabutihan sa buhay natin, sa pang-araw-araw, dapat ito rin yung makita ng ibang tao sa atin, ano, na kung anong blessing ang binibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos, dapat mag-reflect ito sa atin. Ano yung response natin doon sa mga natatanggap natin blessing na ipanipakita sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga dito, sabi niya dito, umaasa siyang paiiralin nila ang katarungan pero pumatay sila. Umaasa siyang paiiralin nila ang katwiran pero nang-aapi sila. Nang-aapi ang ginagawa nila, pang-aapi. So lahat nandoon, hindi nagre-reflect, hindi nagre-response yung blessing na nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga bilang Lord's Vineyard, no, lahat naman ginagawa ng ating Panginoon Diyos. Dinidiligan tayo sa lahat ng pangailangan natin. Gusto niya maging malusog tayo. Dapat makita rin ito sa atin bilang bunga, no, na ibahagi din natin sa ibang tao. Makita yung bunga sa atin na pinakamatamis, kung ano yung ginagawa niya sa atin, yun din ang makita niya na ginagawa natin sa iba bilang bunga na laging niyang binabanggit na dapat parallel, no? Pagkagaling sa ating Panginoon Diyos, yung mga blessing dapat spread love, no? So yun ang nakita ko dito, yung verse 4 at saka verse 7 na nagbigay sa akin ng matinding impact, no? Bilang tinutukoy na ubasan ng ating Panginoon Diyos. So yung gusto may dagdag. Yan, maraming salamat, Caleb, no? Napakaganda talaga. Mukhang kukulangin yung ating oras dito, Kuya Lino, sa reflection. Pero ang nakita ko dito, nagandahan ako dito sa Kuya Lino. Nagandahan ako dito sa verse 5. Ang sabi dito, New King James Version, mga kapatid, basahin ko ang sabi dito. And now, please, let me tell you what I will do to my vineyard. I will take away its hedge, and it shall be burned. Basahin ko dito sa Tagalog, verse 5. Sabi dito, sabi ko sa inyo, ang gagawin ko sa ubasan ko, aalisin ko ang mga nakapagligid na halaman na nagsisilbing bakod sa ubasan. Okay? Hedge. Ito yung nakita kong reflection dito, yung hedge. Alam mo yung hedge, mga kapatid, yung pader, pinakabakod niya. Bakod. At of course, ang bakod, yan po ay simbolo ng protection. Opo. Di ko alam kung ano pa yung inyong maiisip dyan, pero para sa akin, ay sumisimbolo ng protection yan. Alam nyo, ito practical application ito kay Lino, no? Let's go to the practical application. Malapit na tayo magtapos 15 minutes na lang tayo kasi 1 hour lang talaga tayo na mag-devotional. Alam nyo kay Lino, yung protection natin, nakikita ko ito sa banal na kautusan ng ating Panginoong Diyos, sa moral law ng ating Panginoon. Kasi ito talaga yung pinaka-hedge natin. Pagkayan ay katulad niyan sa judgment ng ating Panginoong Diyos doon sa mga Israel, tinanggal niya yung hedge. Anong mangyayari? Dito sa talata, anong mangyayari dito? Wawasakin ko ang pader na ito para kainin at apak-apakan ng mga hayop ang mga tanim ng ubas. Pababayaan ko na lang ito at hindi na asikasuhin. Di ba? Kasi ayaw makinig, Kuya Lino Hindi, sige, kung yun ang gusto niyo mangyari. Di ba? Parang mayroong gano'n sa Korinto, di ba? Ibigay na lang sa kay Satanas para makinig sila. At baka pagka matutunan nila, magsibalik sa Panginoon tuloy. Sometimes gano'n, Kuya Lino Sige, actually tayo, kumbaga ang Panginoon ay hindi naman, kung choice natin yan, practical application, ayaw mong sumunod sa Panginoon, ayaw mong sundin ang kanyang kautusan, sige, pagbigyan ka hanggang sa sukdulang matutunan mo ang leksyon. Di ba? Katulad ng Kuya Lino, di ba, yung mga tao na sugapa sa kung ano-anong mga bisyo, alam mo, bumabalik sa Panginoon yung yung wala na siyang silbi sa wala nang silbi sa lipo. I mean, wala nang silbi. Wala nang pakinabang.
no? Pero ang kanyang damdamin, ang kanyang isip, gustong-gustong gumawa ng kabutihan, gustong-gustong mag-participate sa gawain ng Panginoon, pero hindi niya nakaya kasi wala na siyang pagkakataon na mag-participate pa para sa gawain ng Panginoon. Kasi nilustay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, ang kanyang katawan sa maling kaparaanan ng klase ng pamumuhay. Inani niya ngayon kung ano yung nangyari sa katawan niya. So, ganun ang nangyayari, di ba? Narinig mo ba, Kuya Lino, yung mga istorya, di ba? Mga istorya ng mga matitinding criminal, si ba yun? Kainggo, di ba? Naging Adventist yun, di ba? Si Kainggo, si Kamulong, yung naging mga towards the end ng life nila, nangaglingkod sa Panginoon. So, ang point ko dito, mga kapatid, ang Panginoon, hindi tayo, in as much as gusto ng Panginoon na pigilan tayo para hindi gumawa ng kasamaan at sumunod lang sa Kanya, pero nasa tao talaga, katulad ditong mga Israelita. Kaya ang sabi ng Panginoon, sige, yung gusto niyo mangyari, ayan. Inalisan sila ng proteksyon. Kaya yung mga tinatawag dito na tapak-tapakan ng hayop, devoured, lahat yun ay naranasan nila. No? Mga wild beast, literal, Kuya Lino, mga wild beast, dinidevour sila, yung iba sa kanila. Totoo yun. Nangyari talaga sa istorya ng Israel. Tapos ano pa, nilusob sila. Wala nang protection talaga. Madali kang lusubin. Nilusob sila ng mga kalaban nila. At pinabayaan ng Panginoon. So what happened, mga kapatid? Katulad ng sinabi ko. Basahin natin yung 1 Kings, 2 Kings, tsaka 1 Chronicles, 2 Chronicles. Yun ang history ng Israel. Hanggang sa talagang totally sila ay na-wipe out talaga. Lalo ng Israel. Kasi na-split yan, di ba? Judah at Israel. Lalo yung Israel. Ang Judah, nagkaroon pa ng pag-asa, di ba? Si Evil Merodach, yung naging king, kumbaga, si Jehoiachin, kumbaga, binigyan pa ng kagandahan ng loob, si Jehoiachin, nagbigay ng light, nagpag-asa. Kasi ang Panginoon ay talagang kahit anong mangyari naman sa Panginoon, talagang yung pangako niya kay David na manggagaling sa magiging hari. Which is, spiritually, kumbaga, na-fulfill sa katauhan ng ating Panginoon Kristo, na siyang mamumuno, na ang pinagmulan ay mula sa walang hanggan. Saan nga matagpuan yan? Mikas 5:2. Yeah. So, yun po, mga kapatid. Ang nag-fulfill sa lahat ng mga corruptions ng mga kings, ng mga leaders ng Israel, ang nag-fulfill ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya dito sa Isaiah, kumbaga, may laging merong connection ito sa katauhan ni Jesus Christ na mag-fulfill ng mga kapalpakan ng namumuno ng Israel. Okay, Kuya Lino? Thank you, Pastor Ken. Alam mo, kaya itong buong aklat ni Isaias talagang halos lahat ng ating pag-aaral dito kung ilang buwan aabutin ito, Pastor Ken, kapatid na Kalib, talagang halos si Kristo ang sentro ng usapan dito. Kaya nga sinabi na natin mga nakaraang pag-aaral na yung salitang Isaiah, Yahweh saves. Ngayon ay tama yung inyong pananaw, Pastor Ken, dun sa fence, dun sa bakod. Pag inalis ng Panginoon yan, talagang mapapahamak ang mga Israel o mga Israelita. Tayo man, mga kaibigan, mga kapatid, pag umalis tayo sa bakod ng ating Panginoon, talagang krisis ang ating mararanasan, dilubyo ang ating mararanasan. Naalala nyo, mga kaibigan, mga kapatid, yung pinag-aralan natin kahapon, yung si Kristo, ang sabi sa atin ay doon sa chapter 4 sa verse 6, magkakaroon ng kanlungan upang maging lilim sa kaarawan laban sa init at upang maging kanlungan sa kublihan, sa bagyo at sa ulan. Kaya yung proteksyon na yan, mga kaibigan, mga kapatid, si Kristo ang pwedeng maging taggulan natin, maging muog, maging tabernakulo ng ating buhay. Kaya kung tayo man ay mawala sa bakod ng Diyos,
ay patuloy tayong magbalik loob. Sa katunayan, Pastor Ken, talagang ang Israel nanawagan ang Diyos sa buong Kapitulo 36 ng ikalawang kronika, tinatawagan sila na magbalik loob At ang kagandahan sa bayan ng Diyos, kapatid na Kenneth, dito sa ubasan ng Panginoon, halos lahat sa kanila ipinagkatiwala. Alin po yun? Yung pangako na buhay na walang hanggan, yung kautusan, yung, ang sabi sa Roma, Kapitulo 9, ganito, nais ko munang basahin. Sila yung mga Israelita, nasa kanila ang pagkupko, kalwalatian, tipan, pagtanggap sa kautusan, pagsamba at mga pangako, nasa kanila ang mga patriarka, sa kanila nagmumula ang Kristo. Kaya ito yung kagandahan ng Israelita, ito yung kagandahan ng bayan ng Diyos. Kaya lang ang nakakalungkot, kapatid na Caleb, kapatid na Kenneth, nabigo ang Diyos sa panukala na sana ito ang gagawin niyang mensahero sa lahat ng mga bayan. Kaya doon sa binanggit ninyo na aalisin ang bakod, kaya 21 ng Mateo, aalisin sila bilang isang kaharian, ibibigay sa bansang nagkakabunga. Kaya ito ang kagandahan, kapatid na Kenneth, kapatid na Caleb, yung ayaw sa mga Hudyo. Sabi nila, ang kautusan, ayaw nila dahil sa Hudyo. Si Kristo'y Hudyo. Ang mga alagad, Hudyo. Si Maria, si Jose, Hudyo. Kaya sabi sa atin, sa 4:22 na aklat ng San Juan, na si Kristo, manggagaling ang kaligtasan sa mga Hudyo. Kung hindi tayo makikihudyo sa Espiritu, ay sino ang Kristo natin? Yan ang tanong sa atin Kung hindi tayo lalakip sa kanila, sino ang ating tagapagligtas? Hindi ba yung Kristo ng mga Hudyo? Ayan, kaya mga kaibigan, ngayong umaga, huwag tayong umalis sa proteksyon ng Diyos. Lalo kung pag-uusapan yung 10 Commandments. Protection po natin yan. Kaya ang tawag yan, Pastor Ken, moral law. Ayan. God bless po sa ating lahat. Back to you, Pastor Ken, kapatid na Caleb. Yan. So, tama yun, Kuya Lino. Kasi, actually, mga kapatid, kung ating babalikan ito, alam mo, Kuya Lino, prinsipyo ng moral law. Yung na-oppress ng Israel. Basahin ko dito, Ang sabi dito, okay? Ang sabi dito, unang wo, di ba? Kasi, ano ito? 6 ito Una, basahin ko dito, they call evil good and good evil. Matindi itong ginawa nila di ba? The evils God judges in the setting are greed, no? Yun yung unang wo. Pangalawa, self-indulgence. Di ba? Ito ay mga prinsipyo ng moral law, Kuya Lino Hindi lang word for word na sinasabi dito. Sunod, moral perversion. Third, delusion of grandeur. Delusion of grandeur. Yun yung pang-apat. Self-indulgence and the resulting of social abuses. Yun ang makikita sa pang-5 at sa pang-6. Yung kita na yan na yung expectation ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi dito, the charges against God's people are as follows. Number 1, they do not pay attention to the Lord. They have rejected the law of the Lord of hosts and despised the word of the Holy One of Israel. They call evil good and good evil. Diba? Ang kanilang ang pinalagay nila na mabuti yung masama. Ibig sabihin, yung masama na ginagawa nila, para sa kanila mabuti yun. No? Tapos yung mabuti na ginagawa nila, yung mabuti dapat na gawin nila, para sa kanila, hindi dapat gawin. Masamang gawin yun. Napakatindi nito. Kaya application, mga kapatid, no? In our time today, tama yun, Kuya Lino. Ako, para sa akin, talagang I'm very close to the application na ang kaparaanan na tayong lahat ay protektado ng ating Panginoong Diyos. When it comes to our relationship, ay walang iba kundi ang moral law ng ating Panginoon. Yung prinsipyo ng moral law. Pagka yan ay, actually, Kuya Lino, ang Panginoon, gusto tayo na tayo ang babakuran ng Panginoon ng kanyang moral law or yung mga prinsipyo ng moral law. Ang problema naman natin, baliktad, tayo ang nag-aalis. Kaya ayaw natin. No? Gusto kasi natin na, gusto kasi natin na mamuhay ng ganito. Ayaw na. Di ba? General principle lang, Kuya Lino.
Yung karamihan kung bakit ayaw ng mga tao ang Panginoong Diyos kasi talagang kakaliskisan ka ng Panginoon. Pagka sumunod ka sa Panginoon, talagang ang mangyayari, itutorment tayo ng Panginoon eh. Di ba? Application doon sa mga demons, Lord, do not torment me. Di ba? Pagka lumapit tayo sa Panginoon, ang palagay natin, ito-torment tayo ng Panginoon eh. Kaya ayaw natin, mga kapatid. Yung mga kagustuhan natin sa buhay, yun ang nangyayari. Para tuloy sa atin, pagka yung kalooban ng Panginoon para sa mga tao, tormenting ng Panginoon. Di ba? Pero hindi po dapat, mga kapatid, no? Dapat baliktarin natin ang situation. Ang reason kung bakit tayong lahat ay binigyan ng kautusan ng ating Panginoong Diyos, yung mga moral principle ng kanyang kalooban at kautusan, para po sa ating kabutihan, para po maproteksyonan tayo. Di ba? So, protection yan, mga kapatid. No? Hindi po yan pag-torment sa atin. Ang problema lang talaga dyan, yung araw ng Sabat, yun ang nagtutorment sa tao. Kaya ayaw nila. Okay, 4 minutes, Caleb. Final take before we pray. Yan, alam naman natin, no? Tama yun, mayroon minsan pagkakataon na hinahayaan ng Panginoon, pero ayaw talaga ng Panginoon alisin yung fence na tinatawag. Gusto niya talaga tayong pangalagaan, no? Kung ma-feel naman natin, ma-feel naman natin na okay tayo dyan, no? Na maligaya tayo dyan sa fence na yan, wag nating hintayin na wag nating hintayin na alisin ng ating Panginoon Diyos dahil mapapariwara yung buhay natin. At lagi rin natin i-reflect sa sarili natin, no? Habang tayo ay nabubuhay, nagiging matamis ba yung aking bunga? So, ito minsan yung katanungan na nabubulag ang lahat, no? Matamis pa kaya yung aking nagiging bunga sa kapwa ko? So, mag-reflect din tayo araw-araw. At yun nga, no, napakaganda ng pinag-uusapan natin ngayon na sana as Lord's vines, no, sikapin natin na yung mga bunga natin ay maging matamis sa harapan ng ating Panginoon Diyos. So, pagpalain po tayo ngayong umaga at maraming salamat po sa inyo na. Okay, so maraming salamat, Brother Caleb, Kuya Lino. Talagang wala na tayong oras, mga kapatid. Tayo po mananalangin para tapusin ang ating devotional. Kita-kita po tayo sa Monday, next week. At ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral dito sa Aklat ng Isaiah. Napakaganda, mga kapatid, ng Aklat ng Isaiah. So, ngayon po, bago tayo mag-pray, akin din pong kahilingan sa inyo, mga kapatid, na ipag-pray nyo po ang aming pong kasamang anchorman dito. Minsan lang natin nakakasama si Pastor Dave. Siya po ay na-stroke, mga kapatid. Kaya isama po niyo sa inyong panalangin. At kung meron po kayong mga financial na tulong, ang ating pong tanggapan o ang ating ministry ay bukas po para may pahatid po ang ating financial na tulong para sa kay Pastor Dave. By the way, for your information, si Pastor Dave po, mga kapatid, ay hindi pa po siya payroll na manggagawa ng Cavite Mission. Kaya siyempre po, medyo struggle pa siya financially. Okay po, so don't forget po, mga kapatid, sa inyong pong tulong ay napakahalaga po. Okay, tayo po ay manalangin once again sa pagtatapos ng ating devotional. Dakila po naming Diyos, kami po ay nagbabalik ng aming papuri sa inyo dahil sa inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Namin pong tinalakay ang 5 kabanata ng Aklat ng Isaiah. Napakaganda po, Panginoon, ang aming pong reflection sa umagang ito. Ito po ay makapaghatid sa amin ng dagdag karunungan. At alam po namin ang oras ay hindi sapat para amin palawakin. Subalit napakaraming panahon pa na sa susunod na pagkakataon na amin pong pag-aaralan ang panibagong kabanata ng Isaiah. Ito po ay makakatulong na makapagbibigay sa amin ng karunungan upang mas lalo kaming mapalapit sa inyo, mapalapit sa inyong banal na kalooban. Tulungan kami, O Diyos, na kami po ay patuloy na maging matatag sa aming pananampalataya na sundin kung ano po ang inyong kagustuhan, hindi po ang aming sariling mga kalayawan. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ganon din si Pastor Dave na siya po ay nakaranas ng hindi magandang karanasan sa kanyang physical na condition. Inyo po siyang hipuin sa pamagitan ng inyong makapangyarihang kamay upang siya po ay makarecover sa kanyang karanasang hindi maganda sa kanyang physical na pangatawan. At ganon din